Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas. Kini ang beyond the headlines, di natong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Arong atong tabangan ug mapangitaan og solusyon ang mga problema. Ug labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Miyerkules, Pebrero 21, 2024, ako si Dudong Moralio. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniudto kaninyong tanan, you know? Kanang middle of the week, Yes. kanang Unya, sa di pa ta malimot, happy birthday, Oh. Lauren Jean. sa dili pa ta malimot, our happiest birthday to our newsroom pop star, ang atong digital content manager si Lorene Jean Mondoñedo. Kanang mo ni siya among Cebuana gwapa diri sa Sunstar. No, happy birthday Ate Jean. Happy birthday. Hoy kamo, happy birthday mo Ate Jean na. So, Okay. naatay pakal sa niya dong. Yes. No pressure si Ate Jean. No pressure. Anyway, so dong, mag-istorya ta aning wa pa gid ni nahumaning kating problema sa TAPS. Yes. Okay. Problema sa TAPS, and then ato sa ning istoryahan ang unsa may sunod nga buhaton sa simbahan human nanawagan na sila. Unsay mga options, unsay mga available nga remedy sa simbahan ug sa Sugbo aron mabalik tong pulpit panels nga naa sa National Museum karon. Naay pa pangutana na kung unsaon pagpanalipod kay kaning simbahan murag subject or kanang subject yun sa mga kawat-kawat because kaning simbahan naday ang mga heritage. Hold artifacts ba, no? Yes, So, kanang mga karaan nga mga mahal. butang. Yeah. Naay tay mga, I think katong canon law lagi ko, no? Di kay ko Yes, familiar. oh. Atong Later on, pangutanon ato na si pangutanon. Father Brian Brigoli. So, kana siya, lain pa sad natong hisgutanan, katong aduna ba kahay 24-hour nga towing service ang Sugbo dong. Yes, Nangutana ko ana kay kapila na siya nahitabo nga naay maabiriya nga sakyanan diha gid kasagaran sa viaduct. And then taud-taud usa matangtang ba nya mag-cause na gid siya og traffic diha sa SRP. Gikan pa lang dito sa may Talisay hanto na gid na kanang unsa man nato pagsolusyon ni ana nga kung di man nato malikayan nga mahitabo gid na unsa man ang mga remedies available natutukan ba ni siya sa RMA RMA sa atong mga traffic authorities ug kaning kung naaning mahitabo daling maaksyonan. At the same time na tangtang na ang atop sa skywalk. Yes, sa skywalk. Murag gianam-anam og ang skywalk. So natangtang na ang atop sa skywalk. So paspas Sa may CNU nga dapit, Sa no? may CNU kay ang dito sa kanang may DOH napapas naman gyud ang skywalk nitong dapita. So ang diri sa CNU mo na gitrabaho karon. Og natoy na atong hisgutan po din na unya dong katong plano nga kanang asa na ipamalhin ang maong mga rescued or recycled nga mga gamit sa kanang skywalks. So middle of this week, no? Nya kinahanglan kaning una pa igong panahon ato ipakita ang mga presyo nga sa palaliton sa atong nagunang merkado sa Dakbayan sa Sugbo kanang Ang carbon, oo. O kaya at least middle of the week na pa mo'y labi na pa doon sa weekend, magumpra na, uban sa lima na. So at least early, middle of the week, na mo idea. Na natay maka-budget na ta. No kay atong kwarta budget gyud kay tanan kay lisod kay panahon karon. Anyway, arita sa TAPS dong. Okay. Atong just to butang lang nato backgrounder o context ning kaning nahitabo sa TAPS. Ni adtong February 14 dong, aduna ni sila gipagawas nga kanang Soft opening. advertisement na asa to ang atong nani sila image Frank atong ipagawas ang post aning sa TAPS nga it's finally happening, tara na mangadto ta sa TAPS on February 14 10 a.m. para sa soft opening. Pwede na gyud, pwede nang mag-date entrance is still 100 pesos nya ang memories unlimited. Mo message lang ka aning number nga gihatag at the same time na ay email address. Follow us on anana. Now, pagka February 15, adunay grupo sa mga magbarkada nga ni adto sa TAPS na experience sila si Ramos? Beverly Ramos ug oo. iyahang mga amigo o amiga. Now, ang ilang gibayran is 200 pesos. I think 100 pesos ang entrance. Ang 100 pesos Back and forth is nga. shuttle from IT IT Park to
kanang kuan, kanang taps. Gikolekta na siya. So gikolekta na, that means sigurado ka nga na kay shuttle pangadto og pauli. So, naabot sila si Beverly dito sa Tops by 11:30. An hour after or an hour and a half, huli na sila. So, nisugod na sila og linya. Panaog. At that time, daghan pa ang mga naglinya. Di lang kay sila. Di lang kay sila sad. Kay, may baya ang advertisement sa social media. So, ang tanang tao, naingganyo nga, atong suwayan, be, nakaadto naman na sila. But the new Tops, diba? The renovated, the new unsay offering sa Tops. So, mauto nga, nangadto sila, ug unsang pagkahitaboa nga pagpanguli nila, naabta naman sila alas 3. Wa naman nibalik ang bus nga dapat mukuha nila ug muhatod nila sa IT Park. Hangtod nga alas 7 na gyud sila sa buntag. Nakuha na rescue didto. Not even by the bus of Tops, but ang barangay Lahog ba to? It's a police po to ang nag-rescue na nila panaog sa ubos. And then, nag-uwan pag yun at that time. So, basang sisiw ang mga tao dito. So, ang sentimento lang sa kang ni Beverly, okay, I think sa katusad mga tao dito, at first, nangay sila og refund. Pero niingon di sila ka-refund kay wala ilang management. Sirado man. Pero ang question, na-refundan ba ka ni sila? Correct. Now, ang issue din karon kay ang atong lifestyle team, makita ang gutong post, should Tops consider limiting the number of guests? Kay after that day, grabe man gyud kay ang bunog sa mga tao daw. Yes, So there's really nakasabot sad ko nga murag wala kagukod ang ilahang transport system sa pagkuha ni ana. Now, ang nag-post sila niini ang atong lifestyle team to get sentiment. Pero ari sa ta diri sa unsa may pasabot anang soft opening? Unsay pasabot sa soft opening? Kay soft opening man. Di pa gina sa ang pasabot ng soft opening, di pa gina napagi trabaho onon. So giuna-una lang og abli ang nakabutang sa ilang adong kay soft opening man. So unsa man day pasabot sa soft opening? Di ba? Ang soft opening mga higala, asa na to akong description dong. So muna kanang ang soft opening di pa ginaingog kanang kompleto pa na nga kuha na pa mga amenities siguro nga gitrabaho pa, pero I think murag dako nga porsyento nga nahumana. So pwede na mabisitaan, pero they're still continuing. Ug mo po na hitabo karon kay there is some kaning some stalls probably nga murag wa pay vacant pa, although nanay uban nga mga ako kaadto no, according to some nga nanay mga food outlets, pero napagi dakong area nga murag wala pa bakante pa ba, so probably something will be na dia mo occupy diha. So mo na siya nga soft opening kay murag ay akong banabana na 80 to 90% or 90% up. Ang meaning sa soft opening or soft launch is a preview release of a product or service to a limited audience prior to the general public. Correct. Soft launching a product is sometimes used to gather data or customer feedback prior to making it widely available during an official release to grand opening. So, nagsuway-suway sa ba? So suway sa. But dili ang hitabo sa Tops dong dili man ni soft opening dong. Public naman ni. This is public opening. Open na nila to general public. Kuan ba murag ng taligamaan po na nila nga. Kay kita amang gani sa ilaha ganing kuan dong, sa ilaha ganing pag invitation katong kuan nga entrance is still 100 pesos anya. Mo message ka for further inquiries ag ma-email ka. So naa sila inana. So ang lain-lain naman gud ang diskusyon nga nanggawas ni ini nga kanang nganong UI man kay mo, nganong UI kuno kaayo ang reaction sa mga tao nga kanang nangadto nga anong rereklamo inana kung wa mo sakyanan ay mo adto kanang I don't think that is the argument there kay nanginbitar man ang Tops nga adtuon sila
ang nahitabo, simple lang kayo, balik taon sa problema. Ang problema, wala na tuman sa TAPS ang kontrata. Just a breach of contract. Mura gito, wala na tuman sa TAPS ang kontrata. Ang kontrata, hatod kuha sila sa bus sa 200 pesos nga ilang Klaro gibayran. na ito ng kontrata ha, kay there be an unwritten contract once you musakay ka o kanang whatever transportation nga Yes. gi-offer na labi na kaning public bisa kaning public utility vehicles nga gipangayo ka pliti, meaning pagdawat sa pliti nila, that's the start na sa unwritten contract nga dadon ka sa destination kung asa ilang ruta. In this case, nagsaad sila nga back and forth, mabayad ka niya kani this amount back and forth. So walay kontrata atong i-mention quote unquote kontrata kay wa may written kanang kuan na ba kanang naa na siya sa transportation nga kuan Public conveyance. conveyance. So mao na siya, so og matawag siya og murag breach of contract. So di sila angay mo deny. Ang problema magudani mo po because of social media po daghan na kay mga reactions niya. Problema po dani kay Wa sa dito bag ang TAPS management. Pag nag-email ta sa management sa TAPS para ato silang mapangayuan og reaction og unsay ilahang ang mga tao naman god mo nilang bira-bira ba niya katong nareklamo murag gikuan siya nga nag-uwi. Di man legitimate kaayo ang concern ni Beverly. Simple lagi kay gipangayo nga you have to be accountable sa inyong negosyo. Negosyo in the sense kay ni bayad ni saad ni nangulikta mo kwarta kay ni kolekta mo og entrance nga 100 og 100 nga shuttle, so natural inyo nang i-accommodate nga hatod og balik. Siguro there was a miscommunication sa driver o sa staff nga naa dito, but the whole time ang staff nagpasalig nga kuhaon sila. Kana siya. So mao na siya ang mga comment magod mo na nga maluoy sa Beverly kay murag siya may nag-post na siya na sentro sa kuan niya. Usata atong na-pick up po nato na murag daghang reaction ba nga to the extent nga hanong nagkiat-kiat gud ana gabi di man na kay that's your kuan. Di, ngano ko nung napay ni comment, ngano mag-date-date man dito. Illegal ang mag-date-date ng Wa po sila nag-date actually. Oh, nanglaag. Pero bisan pag mag-date nga, to nga na illegal mag-date dito, Frank. It's Valentine. Oh, marag Post-Valentine's Day. Mo man sad ilahang kuan, mo man sad ilahang advertisement, di ba? Pwede na mag-date-date. Oh. Nya, mingon ta nganong nag-date-date nga to. Mga higala, di ta mag-inipokrito god nga kanang nganong dig mga to. Nganong dig kung uyab sila o mag-asawa sila mga to, illegal na. Di man siguro illegal. Kung unsay imong buhaton nga to, wa na tay labot. Kung mobisita ang mga tao nga to, ka-afford sila, wa tay labot. Ang issue is wala na tuman sa TAPS ang ilahang end of the bar, end sa ilang negosyo. Wala nila nahatod. Ang demand po ni kuan nga accountability o mga sa apology. Kung ang apology niguha na sa mga newspaper, even social media, nga nga sa kuan. Yeah, but the apology was not for what happened to Beverly. The apology was ilang gitangtang ang ilang TAPS to JY nga service. So ilang tanang buses kuan na kanang diri na sa IT Park to kanang kuan to TAPS. Si TAPS wala man gid sila ni respond ani nga nga issue. Aminin mo no kaning bag-o ni nga di karaan ni nga lugar pero bag-o siya. Unya kanang bitong og sa kuan pa na kanang bitong dapat pa good vibes sa bag-o pa. Customer service man nido, di ba? Mura og murag nay negative na hinuon nga mga kuan na bad kay ni sa murag ang dating ba nga hala di din mo respond ang TAPS kung natay problema, di ba? Inana, so hopefully may unta we're waiting for the management sa TAPS nga mutubag sila ani nga kaning concern ni Beverly nga inana kanang first na nga ilagay sila refund, pero I think di na siguro ang refund, it's more of kanang you owning the accountability ba for the safety of the goers, kay naman sila sa inyong property, nag-uwan pag yun at that time. Kana, okay to, nung nga, IT na, what other measures nga naghimo, para nga, assure na mga dito nga, kuhan ba, ang ilang walang iwanan sa iri, nga kung whatever happen, sigurado dyan kung makauli, mulinya lang ko. Management nga, nakadaog raman niya sa design sa Singapore, niya, kanang sa design na rin siya maayo, ang mga service.
on permiro pa man kay soft opening pa lagi. Nakasabot lagi ta na nga kanang these are part of the kanang mga angay pang i-tweak ba sa operations. Correct, Pero ang pag I think what is mo nang padayon ng istorya ini is because kanang ang pag-admit nga kuwang mi diri, we will improve on this. Pasaylo ami ana ba more mo mangguna do nga kanang imo lang gyud og message pag scene zone lang gyud nimo wa gyud kani wa kani ingon wa gyud then as if mura ba kanang may okay paki bala ka diha murag ina ba murag nga sus kana it was very questionable kan attitude of management nga angay kuanon asa kani nang larga ba kani asa kani kung kamo si maayo ding pagtan-aw ni Carmela ni Breda diha sa Lapu-Lapu City. Si Ronald Lopez ni disagree siya nga i-limit ang mga guest. But ang angay buhaton is for TAPS management nga mo-accommodate sa mga goers nga customer service man na siya at the same time i-address ang concern sa customer. Bitter ang nasuko nga naay magdit-dit, correct. Correct yun. Kay ngamdig akong ka-date akong mama, ngamdig ka-date akong igsuon. Usa sila nga advertisement nga pwede mo mag-date. So, muna sila mismo din naghatag ng idea ay pwede ta mag-date dito. Pero actually di ba pud kay daghang tawo may kanang kuy-kuyog lang. Ang I think it's kanang mo magud siya ang napagya. Mo ginang atoa nga sige mga to kuno ta unsay dito. I know of some colleagues nga nangadto og buntag sayo. Kani dugay kaning mga media, dugay gini sila mang mata pero kaning grupuhan ng mata ni silang sayo just to see sunrise dito stop. So nang mata ni sali only pag abot dito gafag why sunrise nakita pag abot diri ng aluya. So mo na siya mga higala. So nindot ba ning lugar kay this would help sa atong tourism nga kuan kanang paningkamot nga mudaghan ba. So may gani ka time wala ko kakita na mga para nako this is not kaning atong pag-discuss ini is not something we want to put TAPS we want to in the bad light. Ang ato is pride ni nato kay nata inani we want it to be kanang maayo kay para more ang maka-appreciate more ang makita murag naagi ni siya sa to visit list kung naa ako sa Cebu. Nasa bucket list. So kung for now nani siya nga mga problems mas mayo og kana bang responsive ba ang management sa TAPS kanang kinaraan naman kay nang idedma lang nato sagdan lang nato. No, we have to be responsive sa karong panahon kay or else ang atong reputation on social media kung sa una ang tawagan na word of mouth karon social media ang social media ra gyud mo patay na to di ba if there's just too much negative about it what na okay ato na nis ko tulog balik kay pride ba ni sa Cebu di ba so tamo award winning ang gawas ana sa ato ang mga posts ato mga episodes sa broadcast daghang ang following niya lain-lain na ang mga discussions lain-lain ang mga comments so amo sa gibalik kay I believe there is a kanang wa pa gyud na kuan subside ang kuan ba ang discussion mo na nga we're calling sa management nga more or less ang pangutana sa taga atong lifestyle team ang ngayon bang i-limit sa ang number of guests actually ang kasagaran is dili nila ganahan i-limit i-respond lang ang panginahanglan sa mga mobisita it's just the customer service ang i-improve so I think kay katulang kanang aside sa siguro kanang dito dong kanang insure na to ang shuttle ang kana siguro mo coordinate sa barangay or sa traffic management para dili siya mo congest kay there will be more buses by buses naman to niya ang going there ang safety po dili baya sad na siya ka inclination parang kanang nanay ko sa place from Busay from yang barangay. So towards the TAPS kay TAPS lagi nasa ibabaw sa uwan or ini kagabi na kay inclination siya sa paangaton medyo until 1 AM ni sila mag-close so kana siya mga higala hinaot nga ma-respondihan ni sa management sa TAPS to finally address this ug unsay para mahilom na ang kung unsay di mo ra magid na ang kuwang murag the those who were na apektuhan atong crisis atong February 15 ilang gipangayo is they just wanted to know ug naabay gibuhat ang TAPS management about ani o lang na siya so magpadayon ta shout out ta ni Joe Malinaw nga nagtan-aw nato karon ay Sir Joe mayong udto nimo ingon si Ronald Lopez I support TAPS
pero manghinaot nga mausab ilang customer service. Sakto. Correct. Correct. Kami sad kay kanang in ani nga mga kuan suportaan na to kay bisdak man ni. This is Cebu. Mutabang mo na to ni kaning Oo. taps daan naman gina siya nga na ilan nga nindot nga lugar kay overlook Pride ni nato. Karong gi-improve mas nindot. Mas manindot. So, kanilang kay bag-o pa, adunay mga glitches. Of which, atong angay ipaatag dito sa management sa TAPS para ilang ma-address. And para po, mas mayo nang magpahibaw sila sa publiko nga ilan ning gi-address. Dili kay ato lang is-sin zone. Mura mag-ingon nga. Kanang nabay kuan ba kanang at least na nagtagad at nahitabo na di naman to mabalik, nahitabo naman to. Pero at least na atay assurance nga unsay Na ay, Angkon. ni Angkon ba na ay responsive ang management of the kuan sa ilang Situation. customers. Maog So, yun. muna siya. So, Maayong hapon, Albert the Wanderer. Hinos. Okay dong. Now, atong sunod isgutan kay kining sa panels. Pero si Father Brigoli kanang nagpakumpisal pa sa karong panahon na ari sa tadong sa natangtang na gyud ang atop sa Yes. skywalk diha sa may CNU ug Abiliana National that's High a second School. skywalk sa Osmeña Boulevard. Naguba naman ang sa duol sa puente. Oo, sa may DOH. DOH dapit limpyo na dito. Natay video ani Frank. So ang gisunod ang ang kaning dapit sa inyo nga nagpunta sa across sa street ang sa Picas mao ang Abiliana National School. So makita ninyo karon sa atong video nga gitanggal ang atop ginahinay ni siya. So Pero for now, partial pa ni siyang maagian, no? Pero once tangtango na nila ng Bridge flooring, yun, the flooring, wala di sirado na siya so nanatay probably katong nanatoy katong gahapon Frank kato bitang advisory sad sa advisory sa RMA, RMA nga. asa ang rerouting but kani siya dong kaning mga slabs ani matud pa ni ni City Councilor Jerry Guardo nga aduna kuno yung mga footbridges nga i-built determined but built if it is determined nga ang kanang dismantled parts of the skywalk particularly the slabs are no longer viable for use. Naglibog ko gamay anida. Na-interview si Jerry Guardo ni viable atong for reporter. use for the same kanang skywalk ba? Himong skywalk. Pero di na viable, himo nila kanang bitong probably interior parts ng kanang mga black Kuan ko no. So, matud pa ni Guardo nga na ay options, Committee on Infrastructure man ni siya mga higala, nga ang kaning mga slabs nga na-recover, I don't know og na-preserve ba siya nga one in ana or nabuak-buak ba kanidong no. But anyway, ang gamiton siya as footbridges. Pwede mag-footbridges nga kataas. Footbridges, pag gamiton siya as footbridges, and the other is to build footbridges out of new materials. Guardo, ni-reiterate siya nga ang slabs are intended to be used as footbridges, but this is subject to evaluation and assessment for its structural integrity. Matud pa ni Guardo nga ang slabs were not yet evaluated or assessed by structural engineers at the present moment because the focus is the removal of the other skywalk. Ang kaning mga dismantled slabs were stored in the junkyard in the warehouse sa Cebu City Engineering District diha sa may SRP. Common na siya. Oo, they are kept because they are subject to the post-audit evaluation of COA. Currently, ang process is putol ang mga roofs and part of the dismantling process. So, wag din siya gilangkat, no? Gi-keep lang siya kay Himo na yung footbridge kung na pwede. magamit pa na sa laing area. Now, on the part of the contractor, a full disclosure was requested. Ang city government has explained about the inconvenience this may cause the public. Guardo said there's a push to start dismantling atong February 22, saying they recommend that the full closure be implemented karong Domingo, February 23 to 25 for the entire day. So, The weekends, the weekends are preferable as the work would cause less inconvenience due to reduced public presence. So mo na siya, watch out this weekend nga dapita full close na gid siya ang karsada, no? Na tungod kay gubo na katong main kuan gyud structure katong saw gid ba sa skywalk.
Mao na, So, niingon niana si Ronald no nga paita ning skywalk gipang disassemble nga skywalks ni mga railings raman og atop ang magamit ani di man nila magamit ang simento balik. Mo nay subject sa assessment sa structural engineers Ronald no. Ngano wala lang unta nila gi-renovate, upgrade, modify ang existing skywalks. Pareho gyud tag pangutana Ronald. Sa pag-design balik na sa ta apo yung murang tag robot ani sa pag-design sa AI lang na Oo, AI. Sa pag-design design pa lang sa stage ni exist na ng skywalk Ronald no. Nganong wala man na nakita sa mga engineers nga ilang i-harmonize ang design sa skywalk. Nga structurally sound pa man gud siya. Kung moingon sad sila ang usa sa mga reason ato dong kay ang bus. nga i-remove kay cost kunog mukuan kunog additional cost. Asa man ka ang mas mahal? Ang additional cost or ang pag-demolish or ang pagtangtang pagguba sa maong skywalk kana siya wa ta kay baw. Ikaduha is ang height sa bus. Ngano man sa ato man sa ipataas sa bus nga mula pa sa skywalk? Nganong di man ta mokuha og bus nga passable anang atong skywalk nga ang bus himuon pa man ang skywalk naa na dinha. Ay, Diyos ko. And then kani siya ang kani nga phase gikan sa duha ka skywalk affected. Inigpadong na to sa south mga higala pila ka skywalk atong irokon. Ignari pod sa north pila pod ka skywalk atong irokon. Nag-usik-usik malang manggitas kwarta inyo Yes, I agree that some skywalks wa gigamit. Dili na problema sa skywalk, problema na nas mga tao ug nganong wa sila ni gamit niya na. Giprovidean sila ana para safety ilang paglabang. Kung di sila ganahan kay sakit ilang tuhod, ada ko mo na magsunod mag-project tag elevator padung sa taas. Ana. No? So, muna, di lang kumutimang sa anak dyan kay balik-balik na sa sugad. Maog yun. Gato sa muna, nakita na niyo, balik-balik ta na. So, Kay wa man gud siya ang ato lang ani hinaot kana kay nakita ni nato nga problema sa first package. Hinaot inigpadayon nato sa second package kay nagsugod naman sila trabaho. Ano man nanawagan tas mga engineers i-consider in town ang skywalk ay nataon mo panglarot og skywalk. Okay, kanang whether gigamit na sa mga tao or not, kwarta gyud na ang pag-construct ana wa na siya gihatag, wa na siya gidonate, wa pud na siya gikawat, kwarta na sa mga tao, milyones pagkaon na unta na, serbisyo na unta na, pero kana atong gibuhat hinaot i-appeal na siya sa design aron dili ta na mag-usik-usik og kwarta. ato lang tanaw nun tanaton ato sundon unsay journey sa ato ang kanang BRT project din sa Cebu. Murag grabe ang journey niya no, daghang kay mga lubak-lubak o daghang kay mga challenges. Pero kana ma-avoided man unta na og kapilam sa guni na stall ning Mao na. So mo ang akong utruna ko ingon nga kaning atong BRT dako kay ni project dako kay ni nga kabahin unta para sa modernization sa atong transportation, para sa mass transit. Aos muna ko dili ni sulbad sa traffic kundi dili sulbad sa daghang kasakyan sa mga masa 60 to 70% or around 8 abot nga 80 nga nag-convey daily sa work no labi na during weekdays sa trabaho or negosyo. So kana siya dong kanang 60 to 70%, that is the assumption. yes, Nga. Ang modern jeep wala. Oo. Mao gyud na napoy modern jeep. Napa may modern jeep unsa man niya nato mas asa may mas barato na later o ng modern jeep or ang pliti wa patakay bawg. Yes. Ni assume lang ta nga 60 to 70% mo gamit ana pero kung uroy ang pliti na mas mahal pa kaysa modern jeep nga mag-agwantam ko. Oh, kana pong magkwanta pila ka rides. Oh, pila ka rides. I thought nga kanang before no daghang kitang misconception kay first na karon ato na nasulbad kabi ato sulbad sa traffic dili di ay kun dili provide Puno sa traffic. mass transit. Unya before nagtuo ko nga musakay ka og bus from the end sa south pwede kag dili diretso na ka towards the north. Di mo na may mga terminal nga munaog sa kadto mo sakay na sa kaglaing ana no. Naim na ba so ang question diya og pila ipliti sa pila ka rides unya ang mahitabo. Mo na siya lagi dong nga until karon wala pa nakahimo, wala pa nahuman ang transport route LPTRP. Di mo pa sa train kay batay train kung nasa train gikan ka sa sinugdanan o asa sa punta pwede na kani mo na og to nagsakay ka dito. Train abot na ako talamban man dapit ay talamban na gikan ko asa ikan mabaling south
abot na. Kani sila, nasa mga terminal, no? Transfer ka. Oh, transfer ka. So sa pliti, Okay. pila ka. So, So, anyway, sige lang. mauna siyang Mga igala, sitwasyon. kaning istoryas BRT, wa pa ni mahuman, layo pa ni sa pagkahuman. Pero ato ning bantayan para Dili sila magpataka. kaning mga problema sa package 1, di na ni mabalik sa Pa other package 2. packages, oh. Kay mas taas, mas dako, mas daghan ang mga apektuhan niini. Balhin ta sa panels. Yeah. Kaning unsa man gyud ka unsa ba di ay kaimportante ni ang mga pulpit panels? What does it represent? Katong atong matawgan karon si Father Brigoli. Si Father Brigoli siya dong Commission on in ang charge chairman sa Commission sa Cultural on Heritage. sa Archdiocese of Cebu. Cebu. So siya ang right person atong pangutanon kung Kalabot kung saan ining ang mga- atong mga bahandi sa kabilin sa simbahan, no? Nya I know nga di lang yun ni buluon ang nitabuan ani kanilang buluon mo. Hello. Ay, hello. Good noon, Father Brigoli. Yes, may hapon. Mayng hapon. Fads, sa dagan kayong salamat sa pagtubag sa among tawag, Fads, ha? Kanang pangutana namo number 1 is how important is these panels to the church and to Cebu? Okay, now the panels the panels are actually imbued with different levels of significance. And meaning, Yes, no? yes. These are values inherent to the item and meaning as well that offers identity and could be a vessel of pride to the locality. Una is the historicity of the panels. Since they can be traced as to the construction of the heritage church, and therefore this is part of the tangible, movable heritage and symbol of the whole Bulgoon Heritage Complex. Dili lamang ang simbahan mo heritage, kundi ang bansad nga kabahin sa simbahan o sana niini ang mga panels sa pulpito sa simbahan sa Bulgoon. And second significance could be traced from the religiosity and the theology of the panels. Since the panels are integral to the iconographic program, to the ambo, and this ambo is the place where the word of God is being preached, where sermon is also being preached. This is Yes. the teaching faculty of the church. No? And the frontals, usually ang frontal sa ambo, depict mga religious truth. Sama nini sa Buluon, ilaha kay mga panels on doctors of the church, no? Kay ang doctors of the church they are doctors in a way declared by the church na whose teachings are very important for the understanding of divine truths or teachings that could progress our life of holiness and our way of following Christ. Moni siyang doctors of the church in mga panel. Other ambo could also be using frontals in their panels, something to do with the Holy Spirit. Kaya the Word of God is an inspired Word of God, no? Using the instrumentality of human writers or sacred writers, but they're the Word of God, no? Sometimes ang ilang iconography, ang ilang panels kay libro that depicts to the Holy Bible, to the written revelation of God. Now that's the thing, no? That's the theological and religious aspect of the significance of the panel. Thirdly, it has a very strong social significance. Tungod kay labi na karon, no, the paradigm of heritage is no longer coming from the theories or from the administrators, but it's really coming from the people, from the stakeholders, actually who fought very well on this fight for the Bulgoon panels are actually from the Bulgoon, people from Bulgoon, no? Yes. It has a very strong social significance where memories are being Correct. remembered or being celebrated. Daghan pa man kung mga buhi sa Bulgoon na kakita ini.
Bitaw. Daghan pa kayo makarelate ba sa to pa living pag yun siya, living memory pag yun on the panels, on the AMO panels. And that's for me the layers of significance that dictate the very importance of the panels in the Buluon Pulpit. Okay. So, Father, kining si Dodong ni, kining ako lang balikon kaning kanusa mo gyud na matikdan nga nawala ni Father kining mga panels sa Buluon. Ngara kadili lagi klaro ngara. Again, ako. Hello, Father, kining kanusa gyud na matikdan or nawala kini nga kuan panel sa Buluon, no? Ako, dugay na yung gayon since 1980s. Since 1980s. Bakante mag-yun siya for a long time. Kunya, hihimuan na siya grepro kay na hindi siya tanawon na bakante kayo ba? Kanang something is missing din. Himuan siya grepro. Kung mo ato murong Buluon, mo ato mo sa simbahan, ano siya dito mga panels. Pero those are reproduction na ito, repro. Pero kani siya, Father, baka ba man gitanong nga ang simbahan daghan kaayog mga butang nga karaan nga may kalabot Value, sa sa history sa maong simbahan, may kanang relasyon sa komunidad diya sa simbahan. Unsa ba ang atong way to protect this kaning mga butang pareha aning sa things, no? pareha aning sa panels kanang pagkawaan ng mga butangan na blatter ba ni? Napangita ba ni nato? Was there an investigation o kinsay ni kuha? Unya, ikaduha na kong pangutana, unsa pod you being in the Heritage Commission, unsa pod inyong advice sa public labi na gining mga collectors kalabot aning mga butang nga related to the church? Okay. Una, ato sa tagsaon to ma'am. Yes. Una sa pangutana. Una, if my memory serves me right, it's about the instrumentalities for the protection of the heritage, heritage items. Of course, in the 1980s, ako yun ang angkunon na wala pa din tayo klarong instruments, legal instruments, and even klarong implementer of the laws to really protect the cultural assets of the church. Gani, the commission na ako karon nag-handle, nakaw pa ni siya in the early 2000. 2002 bata pa to be kayo. exact, no? 2002 to be exact. Kunya nahitabo ang labi kayo nga looting in the 1980s. Okay. Kunya, the commission that I'm handling now is one of the implementers. This is only from the church, no? We have the Pontifical Commission that is in Rome. We have the Episcopal Commission that is in the CBCP, in the level of the national. And we have the Archdiocesan or the Diocesan Commission. This is on the level of the diocese or the archdioceses. And we also have the parochial commissions or committee on heritage protection and management that is based on every parish. Naalala tayo ng mga implementers. These are the implementers because we already have the legal instruments. Yes. Both ecclesiastical and civil. Ganun sa civil, mas kuan tayo siya, mas strong tayo siya, kaya naman siya ngipon. Ang ecclesiastical, lahi man ang ato ang governance sa simbahan compared nato sa governance sa civil. Kaya wala man tayo police power sa simbahan. Sigo raman ta mo ingon, magabaan ka, may perno ka. Pero of course, no, nagyapon tayo police power kay naaman ni sa obispo. Naaman na gahom sa obispo. Kay pulo ka gahom naaman sa obispo, no? The judicial, the legislative, and the executive. Now, mauni ron ang tahas gyud sa commission, no? We started in the early 2000. Gani ang unang director ini, may rest in peace, si Monsignor Polo. Ako, I took over the responsibility as the chair of the Commission for Cultural Heritage of the Church niadto pang 2013 up to now, no? Up to the present. Now, usa sa among mga mandate is really the safeguarding of the cultural assets of the church as integral part to the ongoing missionary life of the church, no, as tools of evangelization. Okay, usa sa ni sa katong theological of the religious significance sa mga panels kay tools for evangelization magunit sila. Dili lang ni sila item for art for people to behold, to appreciate, but these are tools for evangelization. It speaks about our faith. It has its teaching capacity, no, to teach people. Now, mao ni ato ang mga taas nga
we have to safeguard, and not only to safeguard, but as well as the valorization of these cultural assets, no? Meaning to say, pagtaan, ipadayag ang iyahang valor, iyang value and meaning as part of evangelization, no? Hindi lamang kutugmi na mo safeguard upon the valorization as well is part of our mandate. Mao na ang ato ang trabaho ron sa cultural heritage, no? Una, ang amo sa commission ang going sad ang amo ang pagpasabot, no? Kung may mga parokya sa panganin mo invite mo to give seminar on church cultural heritage. Of course, we can offer modules. So we have so many modules about cultural heritage. Una na kay module of cultural heritage 101 pagpasabot sa mani church cultural heritage. Unsa may atong kalambigitan niini, no? Unsa man siya makaon ba ni, makwarta ba ni? No, yun ana nga mga Kanang makaon nindot na da. These are the evangelization by the cultural assets, by the works of art, by the sacred arts of the church. Unya, nasa may mga module unsaon the technical part, no? Unsaon nato pag-conserve ato mga isimbahan na ginama sa mga corales, sa coral stones, unsa may mga basic conservation measures kung makakita sa mga guba, no? Kung unsa sa nato, amo sa na i-train o sa pagpanaw sa simbahan nga naguba na or wa. Kaya para nila kung itong simbahan, okay ra na, kaya that's part of the antiquity. Siguwag tayo, but actually in our eyes, sa mga trained eyes, it's a weathering, no? It's a biologic, chemical weathering na kinahanglan nato i-arrest, kinahanglan nato i-intervene aron mas mupalambo pa ang kinabuhi sa mga simbahan. Or baka sa mga karang simbahan, daghan kay mga tanong-tanong, may mga tao, grabe, ecological kayo nga concern, kaya may mga tanong ang simbahan, nagbungbong. So in our eyes, in our trained eyes, these are biogenic weathering na makaluba ang simbahan kung atong pasagdan. So they need to be intervened. We also have that kind of modules na atong maatag sa itong mga parokya just to capacitate our parishes aron ang among trabaho mapagaan aron daghan mi og mga kaayuda, kaalyansya, no? Aron mapadayon pa gyud nato ang significance sa simbahan ug atong mapahatag nato sa sa mga musunod nga mga henerasyon, because that's cultural heritage is all about, no? That is to hand over the value, the meaning of the assets and cultural assets na atong makita niya sa simbahan. Father, kaning buloon na ilamag yun nga usa sa makaraang simbahan, di lang sa Subo kundi sa Pilipinas. In fact, kanang destination isa sa mga gusto mo suroy dire kay mutanaw sa karaan. Aside sa heritage area kanang nakalimot ko Okay, siya kan role ba sa church? Anang akong pangutana, Father, kining gawas aning panels napabalain nga wa dihang dapita unya ikaduha nako kaning doon na ba assessment labi na kay inventory ang simbahan gawa sa di lang sa buloon kundi other tibuok archdiocese sa karlabi na sa makaraang churches. Okay. Katuwa mas father. Nga maong pangutana, no? O aligri sa gayo ang mamahimong tubag, ana. Now, ato lang yung hinumduman nga it's already in the context of that time, kay 1980s manguna, no? Yes, oo. Mura o wapa ko'y puro magud ini nga panahon na. Muni gitol. Kung atong yung subayan the level of awareness sa mga tao na panahon na o sa level sa awareness karon hindi maka-refute, no? Kay lahi-lahi na yun, no? Lahi na ang mga paghitabo sa simbahan, lahi na ang mga balaod, lahi na ang mga implementers, o karon na ang mga balaod, na nasa mga implementers, dagana nagtanaw ba, dagana ang aware, dagana ang capacitated ng mga tao. Now, usually, sa practice nito sa simbahan, kung naay bagong parkura paroko sa parokya, na ginay intrige ng mga dokumento, no? Na usa na sa mga dokumento mao ang inventaryo sa mga cultural goods, mga properties sa simbahan, na pirmahan sa outgoing nga kura paroko o dawaton o pagapirmahan sa misunod sa misaw nga bag-o nga kura paroko. It is really our practice. It's not mandated, no? By our code nga naa gyud ning inventaryo. Yes. Pero kung atong tan-aw sa nitabo in the 1980s, wa na mahimo. Siguro ako ang joke sa ubang nga mga sa mga nag-interview, ingon ko naapil og kawat ang inventaryo.
Wa na'y kabalikan. Gi-appeal og kawat ang inventaryo ang matay basihan. Actually, naay nakitaan si Sir Max Limpag, no? Mga reported nga mga items na na-appeal og kawat. Akong giingon, and I'm sure for this, na dili lang ni ang panel sa Ambo Moy na nawa during that time. Yes, Daghan kaayo, sad to say nga daghan kaayo kabahin sa nindot kaayo mabulukon, historical, rich historical and artistic patrimony of the church, no? That are no longer there in situ, no longer there in the locality for people to behold, for people to be evangelized, no? Gani kung magtanaw ka sa retablo, sa Buluon, mga dibulto diha, dili naman na original. Ang ubang daghan naman gayo na mga bago sa ito pa ang kayo matara ang rebulto. Kana siya Father Buck. Nanglakaw. Duda ko na mas mahadlo ko anang nilakaw, Father. Oy. Father, kaning nakoy pangutana ba kaning possible pa at this time pa ba nga maghimog investigation to trace kung The whereabouts. kinsay responsible o asa na kinsay responsable kay somebody or kinahanglan na mo take responsibility ani sa investigation or kanang para di mausaba, no? Kaning possible pa ba at this time na ma-trace na to kay doon na magoy mga libo ka social media daghang kay mga lain-lain comment mga sila nga mura manig naapoy pagka ang uban ko nung hit kaso no mga inside job ana. Possible pa ba Actually, at this time? sige. Actually, sa kunang gikayon din nga nanatay mga legalities o mga implementation ni Okay. Luzon. Ah, Mura na ka ini nagpatay, mura ka nagpatay tao ni ba di na ka kalusot sa limo pagilubong patay lawas sa imong konsensya kago ni ga no. so lisod. Nani na dinhi tabo kay nana mo tay balaod. Nana ka tay implementers sa to sa lawas. Yes. Sa una wa man gudo lagi na Yes. social Lisod media kaayo, no? Buluon o tapakabuan ama mabalita na to diri sa syudad. Pero karon less Dali than na. a minute makibaw ta usay na tabo dito Yes. nila no. Yes. Na mo gina ko i-assure sa public nga this is 1980s, no? Wa pa ko'y purol ini. Unya karon is 2024. Lahi na jud dayo na natay mga balaod nga gi-implement gani nanay konkordat ang policy ug ang Republic of the Philippines in the early 2000 mga 2000 kuani 2010 nga gihimo sa pamalaod nun sa pali sa Holy See sa Vatican o sa Republic of the Philippines, no? Unya na sa tay RA na nasa tay Republic Act nga nagtanaw ni ini niya ang mga archdiocese o mga obispo ug ang mga kaparian na ato na sa nahataga na sa nag-capacitate na sa sila na bisan gani ang seminaryo na anay subject on cultural heritage. Dito, Wala lindot, ni sa no? una, wala ni sa una, no? Kato pa, we're building the sensitivity of the administrators, the priests, the seminarians, the future Yes. administrators of the church, their tasks and their duties. Kay this is already part of our theological studies. This is already part of our seminary formation. Okay. Kana muna din ako ma-assure sa Okay. publiko nga mayingon nga pabalik kay tabo. Mabalik na kay tabo si James Bond na ginangawat anak no. Dili na yun. James Bond. Father. Dili na yun pare. Dili na yun pare. Ginangawat anak yun. Now, when it comes to investigation, siguro pwede tag salvage investigation kay mostly ang involved din nga matay naman no. Oo. Kung ato silang husgaan diya Wala na. Lisod na po. Pero tanan, no? oo. Sa pagkakaroon, Father, unsa man ang what options and remedies na ang simbahan aron mabalik gyud ning mga panels. Sa pagkakaroon na nga ni request man mo nga mauli but sa pagkakaroon ni reach out na ba ang National Museum sa simbahan or unsay mga legal nga remedies available sa simbahan for this? Yeah, gahapon pa man gud ni among gipa-release no, among gahapon pa namo gipa-release ang statement ni Archbishop Yes, no. yes, Ibigay na to namo gi-prepare or nangita lang ini timing which para nako good ang timing gahapon kay human na sa mga sa gobyerno na Simbahan na po. the time for the church no murag just also to simmer down also the emotions of the people ba. Now sa pagkakaroon the day after wala pa tay official response coming from the National Museum. When it comes to dialogue of how to go over with the eventual return kana ko ilagay iuli no hindi sila magmagahi no.
kana mao na nagpaabot lang meron. We are now in the waiting game kung kano sa may tabo ang mga dialogues, conversations, open, constructive dialogues when it comes to the eventual return of the panels. Father, naklaro naman ito kinsa ang siyempre nag-turnover sa museum, no? Wata kay balo og Yes, pila ka owner ang Giagian, ani. Giagian na permiro nakuha hantod naabot sa yes, yes. giadto sa museum. So, do you have kaning sa balaod ba? Kaning ako la curious na ko sa balaod if kani bitong maklaro mo ganing murag gikawat magini sa front simbahan. Unya anybody can Yes, oo. kanang mo palit sa kinawat nga butang nabi na sa balaod. Yes, So yes. simply- Anti-fencing. nabi purag mataw na to kanang kanang Anti-fencing. So unsay tan-aw nimo ani? Anti-fencing. Oo. Ang ako lang po, ako lang sa i-assure sa publiko nga gikawat yun kay una, unlawful man ang pagtangtang kay bisan gani at the time naman tay canon law, no? Bisan wala pa toy heritage law at the time in the 1980s, katunga pa ko'y puron. Pero na ang canon law, nga dili yun pwede mahilabtan ang mga goods sa simbahan without permission of the local ordinary or without permission of the Holy Father. Now, kung atong ukayon o amo man yung gitan-aw yun o nangdahan nami unaaman sa ganito suwat to si Father Cortez na nananghid wa man yun, no? Kaya kung mananghid sa diyan, sa diyan tugtan, no? Kanang sa to pakawat dito, regardless kung kinsay nagkuha, pare or di kawat dito, no? Now, kana gikawat to, gibaligya, ikapila gibaligya, wala nakatibaw, kinsay gibaligyaan, wala nakatibaw. Pero that's also a responsibility of the collectors ba? Yes. Due diligence and provenance. Yes. Correct. Kay, So, kung mangulikta naman lang dyan sila o mga kinawat, may pag mangulikta na lang sila sa mga typewriter, hindi na yung mga butang sa simbahan. Kani talking about this, Father ba, unsa may imong panawagan aning atong mga collectors, labi na ning mga gamit sa simbahan, nga kung sila'y mabaligyaan ni ini, say angay buhaton ani nila, iuli gyud ug unsa si panawagan nimo ani nila. Mga pana, gisla gengikan, o due diligence yun. Tama na mamalit na yuta ba? Actually, due diligence, kung sa minutaan, limpyo ba ng dokumento, wa? Murag Nga ako nagkinaan. ra sa yun, no? Kung ako ra yun nga, when it comes to religious items, kung na ay mga di na himo o na dinamukles like antique, again, in your conscience ba, due diligence ani nato as our moral responsibility gani. Unya kung naa na mo gani in your possession, siguro as a gesture of goodwill and a good faith, mas maayo siguro nga ato ni mabalik kung asa gili sila gikan. Kaya dili ra man ni sila items na atong pagatan-awon o matandog ka tungod sa ilang kanindot, pero these are theological items ba, these are evangelical tools for evangelization na nagpaabot in taon ng komunidad ini na mabalik ni og ang simbahan na mabalik kini. Okay, this Bulbuon case, I think this is just a good example of how empowered now the people when it comes to cultural access to cultural heritage awareness na siguro matandog ng uban ini mga collectors o labi na katong nangulikta o mga dubious provenance, no? Dubious kuno nga, pero klaro kay hindi ka simbahan. Father, ato lang unta ni in good faith ba, siguro in silence, in goodwill. Yes, Nga dili na kinahanglan nato iagig media siguro or mga ihilom na lang nato uli. Ato na lang ning ihilom, o niya ato lang ihilom ang pangan, pero ato gyapon panganan, ato lang taguon sa pangan, pero ato ibutya gud ang tinudnan gud, no? Father, kaning anti-fencing law encompassing sa tanan, no? What do you think? Kinahanglan ba atong i-revisit nga law to give legislation specific on the on this kaning mga heritage, I-highlight gini kaning mo ang mga church, na kay hibulta daghang mga religious items na really owned by church personal. Ako lang, amo lang family father personally, nami mga ribultong karaan kay 100 years nga dunay usa na wa. But that's personal. But kaning sa church different mo gani siya. So may gani nga to caution baga collectors nga if ever dunay magbaligyan laan ni magtan-aw sila nga anti-fencing law doon na big specific nga kuan. So it needs legislation to revisit ang atong mao na sa Father hanaot nga maapil na niyo og paningkamot kay this could be a very good kuan ba
kining Yes, kaning oo. balaod in the later on in our struggle sa pag-protect sa bahandi sa kabilin, labi na sa simbahan nga ribuka ang Cebu. Grabe kayo ni ang history sa Christianity na sa Cebu. So meaning daghan yung kay mga bandi nga naadiri nga luoy kay nga nangawa na tuwa na sa mga kamot sa mga collectors, tuwa na kamot sa asa na to nga mga supposedly para sa church and that to Father. So, So, mo na siya. yeah. Father, daghan ko. Ay, napakipangutan na Naala sa siguro ko i-state na case ba kay Sige. during my early years in my work in the cultural heritage of the church. Ilang sago mo made mention, but this is a fact nga naagi collector nga in good faith ni uli gid siya og Very good. item nga contest dubious kunya well documented nga gikan dito sa simbahan. This is the crucifix in the Campo Santo in the parish of Argao. Ibalik Uy, ini in nindot. goodwill sa collector sa nakapalit, no? Sige, baligyaan ang sadya, dili man sa siya nangawa, nagsising, kung nanindot, no? Kaya siya may gibaligyaan. Oo. Iyang giuli sa parokya sa Argao. Mga, kuan pa ko ini, seminarista pa ko ini at the time. Nagpurol na ka ni Father. Nagpurol, nagkasunis na ko ini, ma'am. Kunya, I'm still a student of Masters in Cultural Heritage at the time. Kunya, it came to my awareness nga in good faith, giuli sa collector ang cross sa Campo Santo, this is cemetery, the Campo Santo in the parish of Argao. Sunod, Up to now, yes. it's still in the possession of the parish. That's Okay. a good Father, gesture sa- of kuan ba, goodwill. Mao. Father, sa sunod, imbitaron ka na mo diri sa studio Live. aron maistoryahan ni nato ang kanibang klaro, kaning the heritage Kani sa mga mga simbahan. Kay daghan man 101. gyud kay tag mga simbahan dinhi sa Sige ma'am, sa aron probinsya sa aron Sugbo. ma-heighten yung ang awareness sa mga tao. Yes. Kaya ako naman yun yung na-apply. Mao, unsaon na nato. O Oo. matabangan sa ninyo for our task ba to evangelize people when it comes to the physical goods of the church which are part of the evangelization of the simbahan. Sige. Nadako kay ta ini og moral obligation, no? Is it faithful sa pag-take care sa ato ang mga bahandi, mga kapanundanan kay this is where our identity is being anchored. Oo. Okay. Father, thank you na kami. Sino guway 101. Hindi ka mo, hindi ka tawa. Father, For sure, daghan ma'am. kayong daghan kayong Magpuro na salamat. ko na, ma'am. Magpuro. Sa sunod, imbitaron gyud ka na mo diri sa studio para kanang mas taas-taas atong oras nga maistoryahan ning maong mga butanga. Sige, ma'am. Okay, Father thank you, Brian guys. Brigoli, daghan Sa kaayong kaibigan. salamat. Okay. Okay. So mao to si Father Brian Brigoli, siya ang chairman sa Commission on Heritage of Churches sa Archdiocese of Cebu. Mo na mga higala magbantay ta sa atong paliton gyud, no? Kay kwarta nang atong ipagawas and basin niya kita pay mapiriso. So dungwa na tay igong oras ato na sa tang magkita-kita ta ugma sa mas daghang istoryahan nato may kalabot ang lungsod. Sa wala makaabot sa among episode karong udtuha, pwede ninyong matanaw pagbalik sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug Sunstar Philippines. Ayaw kalimot pagpalit sa Sunstar ug Super Balita ugma mga higala. So, wantay ikong panahon. Daghang salamat sa inyong pagduyog kanamo karong episode. Ako si Dudong Moralio, maayong hapon kaninyong tanan. Napay daghan ni comment, no? Dili na nato mabasa. So nagstorya ni si palabot sa BRT. Init gid ning BRT. Padayon ni natong bantayan mga higala. Wa naman tay oras. Ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.